Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? At ngayon po, pag-usapan natin ang tanong ng bayan na sinasabi doon na napakaraming nagtanong po dito mga kaibigan. Kung itong Iglesia ni Cristo at saka mga tauhan ni Kibuloy ay magsanib pwersa, pwede bang maipanalo itong laban ng eleksyon, itong mga senador na tumakbo ngayong eleksyon na ito? Dahil makikita natin mga kaibigan, napaka-thrilling po itong labanan po ngayon tungkol pag-usapan po natin itong mga senador na tumakbo ngayon sa eleksyon natin na ito 2025. So ngayon mga kaibigan, tingnan po natin yung data kung ilang porsyento lang ba itong Iglesia ni Cristo po mga kaibigan. Itong mga botante nila na masasabi natin na hanggang ngayon pa po hindi pa po nakasalalay sa Iglesia ni Cristo itong tinatawag na maipanalo po itong mga senador na ito, itong line-up ng PDP Laban. 8 senador po yung ano nila, inendorso ni President Duterte, itong PDP Laban mga kaibigan. So makikita natin sa data as of October 31. So makikita natin dito mga kaibigan sa buong bansa natin, sa buong bansa natin, meron tayong 68,618,667 voters. So yan ay base po sa data ng October 31, 2024. So ilan ba yung voters ng out of 68 million na mga voters sa buong bansang Pilipinas mga kaibigan? Ilan lang ba yung voters ng Iglesia ni Cristo? So as of 2020 census mga kaibigan, dahil hindi po available ngayong 2024, 2025. So 2020 census mga kaibigan, nasa 2,806,000 lang po itong Iglesia ni Cristo. So masasabi natin, pag i-round off natin yan mga kaibigan, itong percentage na yan, nasa 2.6% lang po ang ng mga Pilipino na mga Iglesia ni Cristo po mga kaibigan, na mga botante po, 2.6% lang. So out of 100%, nasa 2.6% lang po ang mga tao na mga Iglesia ni Cristo na siguradong boboto po sa kanila. Whereas mga kaibigan, itong milyon-milyon na mga kababayan natin, nasaan na sila? So kung ang buong bansa natin ay magkakaisa na hindi po iboto yung mga senador na yan mga kaibigan, so walang magagawa itong Iglesia ni Cristo, walang magagawa itong mga tauhan ng KOGC na matatalo talaga ang kanilang mga kandidato. So yan lang mga kaibigan ang posibleng mangyayari kung yung mga kababayan natin ay hindi nabuboto talaga sa mga inendorso ng mga senador sa PDP Laban. Dahil nakikita natin mga kaibigan na itong PDP Laban po, makikita natin na mga baguhan po yung inendorso nila ng mga senador. So whereas itong mga administrasyon ng mga senador, nandun yung mga banggiitan, yung mga sinasabing mga mayroon nang nagawa para sa bayan po natin mga kaibigan. Example lang po, itong mga senador, ito si Ping Lacson, ito si Tito Soto. So napakaraming tao yan mga kaibigan, napakaraming tauhan yan, at saka napakaraming mga supporters. So si Tito Soto, tumagal yan sa Senado ng ilang dekada na po dyan sa Senado, at naging paulit-ulit na naging isang Senate President po mga kaibigan. So ngayon, ang tanong, so kaya bang ipanalo ng Iglesia ni Cristo kahit hindi bumoto itong mga kababayan natin sa PDP Laban ng mga senador? Sa sagot natin, hindi po mga kaibigan, dahil 2% lang po sila na boboto para ipanalo yung kumpanya ng mga PDP Laban ng mga senador. So yan lang po mga kaibigan yung sagot natin, at magandang araw po sa inyong lahat.